nag-resign na po ako sa DepEd after 6 years. And ngayon naman ako naman magbabahagi ng mga naging karanasan ko sa resignation process ko. But first, ikukwento ko sa inyo ang mga naging reasons kung bakit ako nag-resign. Yung mga video sa YouTube na napanood ko about resignation helped me a lot. And this time I wanna give back. Ako naman mag-give back. So, ako naman ang magkukwento and hoping na sana makatulong naman ako sa iba na going through the same situation or who will be resigning also for some reason. So, ito yung timeline ng resignation ko. I passed my letter June this year, June 2023. Then, ang naka-indicate doon na last day of work ko is July 31, 2023. So, ano nga ba yung mga reasons ko kung bakit ako nag-resign? Okay, first is yung health reason. Ang pinaka major factor kung bakit ako nag-resign. Going back last year, nag-start na ako makaramdam ng kung ano-ano sa katawan ko, mga sakit. So, I started having ulcer na lumala hanggang sa dumating yung point this year, after half year na on and off yung sakit ko, I lost around 7 kilos sa dati kong timbang. And talagang mahalata mo na something is wrong kasi pabalik-balik yung sakit ko. Ang daming na-diagnose, kaya lang alam mo yung pakiramdam na nakalimang doktor ka na tapos hindi nagiging maayos yung health mo kahit anong gamot ang iniinom mo. Doon ako nakapag-isip na baka may something na dapat akong gawin. So naisip ko na talagang baka yung katawan ko ang umaayaw. Kahit kadaming gamot ang aking inumin, kung hindi naman siya nakakapagpahinga ng maayos. Kasi hindi lang naman yung pagod ang iniinda mo eh. Kapag nasa DepEd ka, you have to be mentally prepared for anything, everything. Kasi sobrang daming pwedeng iba to sa'yo na minsan magkakaroon ka ng mga anxieties, hindi mo na alam. But most of all kasi talagang nahihirapan na ako dahil dumarating yung mga araw na hindi na ako nakakapasok sa school. Sometimes in a month meron akong 4, 5, 6 days na absent ako kasi I really couldn't go to school. So hard for me kasi talagang namimilipit ako sa sakit na to the point na umiiyak ako ng ilang oras. Umiinom naman ako ng mga gamot pero parang hindi talaga ako gumagaling. Pero alam niyo, doon ako nakapag-decide na talagang I have to be kind to myself. I have to listen kung ano talaga yung kailangan ng katawan ko. Until I decided na mag-resign na, kinausap ko yung principal namin about my health condition. And she said na I have to pass the resignation 1 month bago yung last day of work ko, supposedly. So, ayun. Alam nyo, sobrang hirap ko sa sakit na to. Hindi ko
kayang itago sa mga bata yung sakit na nararamdaman ko minsan. And I can say na naapektuhan na rin yung quality ng trabaho ko, yung pagtuturo ko. Kasi may mga araw na talaga na ayoko nilang magsalita kasi ayokong gumalaw. I don't wanna do anything kasi oras na gumalaw ako, ayan na siya, parang mamimilipit na sa sakit. Sometimes, I even hold my breath para lang hindi sumakit yung tiyan ko. And, it's so frustrating kasi ang dami kong dapat tapusing trabaho. Ang daming reports na kailangan tapusin. Tapos, sabay-sabay, alam mo yun, na parang feeling ko, imbes na gumaling ako, hindi ako gumagaling kasi may factor na stressed ako. Umiiyak ako talaga na hindi ko alam kung unahin ko. Dumating yung point around March na gusto ko na talagang mag-resign. Pero hindi pa kaya. Financially kasi alam ko na, kasi during that time, yun lang inaasahan namin. Pero after na maging medyo stable na kami dahil nakaalis na ulit ng bansa yung asawa ko, doon na kami nag-decide na pinag-usapan namin na magre-resign na ako at magpo-focus ako sa pagpapagaling. I am very thankful sa husband ko kasi napaka-supportive niya. Nakita ko yung care niya during my time na hirap ako sa sakit ko. Siya nag-alaga sa akin. Nandito pa siya sa Pilipinas. Tuwing lahat ng hirap ko, nakita niya kung paano ko umiyak tuwing inaatake ako ng sakit. And so, ayun. Yeah, that's the main reason. Second reason is dumating yung point sa buhay ko na parang, alam mo yon, yung gigising ka ng umaga na hindi mo na alam kung paano pa babangon. Kasi paano mo pa dadalhin yung katawan mo sa trabaho, yung pinipilit mo na lang bumangon para sa mga bata, pero wala ka na talagang yung lahat ng mga bagay na parang nawala na lahat. Parang you are just so exhausted from everything na gusto mo na lang tumigil na lang, wag nang pumunta sa school, wag nang pumasok. Alam mo yung pakiramdam na yun, parang nawala lahat ng inspiration mo. At dumating din yung point na iniisip ko na lang yung mga bata, kaya ako pumapasok. Kasi alam nyo, yung mga bata, ang sweet nila. Alam nyo, nung during that time na malaman, sinabi ko sa kanila na alis na ako, di sila naniniwala sa akin. And palagi nila akong chinachat, talking to me sana pagbalik daw nila ng next school year, makasalubong pa nila ako sa school, na sana madalaw pa rin nila ako. Alam mo, yung mga bagay na gano'n, na-appreciate ko. Napaka-mabait ng mga bata. So, may part na parang feeling ko na fail ko sila sa part na yun, pero I know that my decision is the best for me kasi I really have to choose myself this time. I will miss my students. I'm just around lang naman. They can talk to me anytime. Basta ang masabi ko, I love my students. I love teaching them. I just got so exhausted. Because we are human beings. It is our nature na napapagod tayo. Nawalan tayo ng inspiration or ng drive to continue doing what we used to do. Yun, dumating ako sa point na ganun. Actually, before pandemic, naramdaman ko na yun. Kaya lang, parang
every time, nagre-renew na rin naman. Parang bumabalik pa rin ako sa dati. Nagkakaroon ng inspire ulit ako magtrabaho, gano'n. But this time, this year, actually last year nag-start tong pakiramdam na to. Na talagang, alam mo yun, pinipilit ko na lang yung pako na pumasok. Just like a zombie, parang ganun. Parang hirap na hirap akong, alam mo, iisipin ko pa lang na bukas gigising na naman ako para pumunta. Nagpapasaya na lang sa akin pag dumarating ako sa school, yung mga bata. Pag after magtuturo ako, masaya na ako. Pero, parang doing the same thing over and over, yung dagdag pa yung mga task na sobrang dami na, my fellow teachers know what I'm talking about. Kaya, yeah. So, it's time to go. I am thankful sa 6 years na yun kasi during that time talaga namang naging bread and butter ko ang teaching sa public school. Kasi, and, ayun, for my next video, sana panoorin nyo din. I-indicate ko or ikakwento ko sa inyo yung detailed na process ko, ano yung mga kailangan, ano yung mga nilakad ko para maging maayos yung mga papers ko during the resignation process. So, thank you for watching, listening to my story. If you like my video, please like and subscribe.